Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy first Saturday of the month sa'yo, kaagapay. Sadyang napakabilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pastor Ronald Llobrera po ito sa programang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapanood sa Facebook Live ng DZAS, ganun din sa YouTube at sa 702 DZAS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Panginoon, aming Diyos, sa oras pong ito kami ay lumalapit sa inyo at patuloy na itinataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Mapapurihan ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoon, sa oras na ito, hayaan nyo na makalapit po kami sa inyo ng mayroong malinis na puso. Pagindapatin nyo po kami sa araw na ito, Panginoon. At mamaya sa aming pagdulog sa mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, naniniwala po kami, Panginoon, na ang bawat panalangin na yan ay katatagpuin ninyo at tutugunin ninyo ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito. Amin pong idinadalangin ang bawat pamilya na kayo po ang maging sentro, kayo po ang maging kalakasan ng bawat tahanan, Panginoon. Pinagpipray din namin yung mga kaagapay namin, Panginoon, saan man sila papunta, yung iba'y papunta sa trabaho, yung iba'y papunta sa eskwela. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa at lagi naming maranasan ang inyong biyaya at ang inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Maraming salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, prayer request, i-comment mo na yan sa amin dito po sa FEBC at sisikapin natin na maidulog yan sa Panginoon. At kung sakali man, kaagapay, na hindi na mabasa lahat ang mga ipinapadala ninyong panalangin kahilingan, naniniwala po kami na ang Diyos ay aabutin tayo anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon sa buhay. At sa amin pong mga personal prayer and devotion, sisikapin po namin na isama ang inyong mga prayer request. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon ang lahat ng inyong panalangin kahilingan. At kung sakali man, kaagapay, na tinugon na ng Diyos ang inyong mga panalangin kahilingan, ay sama-sama natin ito na ipagpasalamat sa Panginoon. Padalhin nyo kami ng balita kung ito po ay tinugon na ng Panginoon. Ipagpasalamat natin sa Kanya. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito,
Samahan mo ako kaagapay na magbulay-bulay. Alam mo kaagapay, may mga hakbang or steps na dapat makita sa ating pamumuhay bilang alagad ni Kristo. Ito po ay patuloy natin pinag-aaralan sapagkat ito'y napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. First step or unang hakbang ay pananampalataya, faith. Second step, kagalingan or virtue. Third step, ang kaalaman or knowledge. And fourth step, pagpipigil sa sarili. Ang sabi sa pangalawang Pedro, kabanatang 1, talatang 6, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan ang banal na pamumuhay. Ang pang-apat na hakbang sa ating paglago bilang mga alagad ay ang pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay lubhang napakahalaga, kaagapay. Basahin natin ang sinasabi sa Kawikaan, kabanatang 25, talatang 28. Siyang hindi pumipigil sa kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Noong mga panahon ng Biblia, napakahalaga ang mga kuta o pader sa paligid ng syudad. Ang pader ay sanggalang laban sa mga lumulusob na kaaway na hukbo o mga mandarambong. Kung walang pader ang syudad, ito'y bukas na bukas sa mga kaaway na magdudulot ng malaking pinsala. Ganyan din ang kalagayan ng ating buhay. Maraming mga masasamang kaaway na gustong lumusob upang tayo'y pagsamantalahan at wasakin. Ang pinakapader ng buhay natin ay ang pagpipigil sa sarili. Basahin din natin ang sinasabi sa unang Korinto, kabanatang 9, sa mga talatang 25 hanggang 27. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito ring ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Kaagapay, ayon kay Apostol Pablo, ang Kristiyano ay katulad ng isang Olympic athlete. Ang isang manlalaro sa Olympic ay kailangan magkaroon ng pagpipigil sa sarili o disiplina sa katawan kung ibig niyang magkamit ng gantimpala sa mga paligsahan. May disiplina siya sa pagkain, may disiplina sa pagtulog, may disiplina sa pagsasanay or exercise. Ganyan din ang Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, dapat mayroon tayong pagpipigil o disiplina sa sarili. Kung tayo walang pagpipigil sa sarili, tayo'y manganganib na tayo itakwil o disqualify, ni hindi tayo papayagang makasali sa laro. May 4 na antas or 4 levels ang pagpipigil sa sarili na dapat nating isagawa sa ating buhay. Level 1, subordinating physical desires to spiritual values. Pagtanggi sa mga hilig ng katawan alang-alang sa espiritual na bagay. Ang tao, kaagapay, ay binubuo ng 3 bahagi: ang katawan, kaluluwa, at espiritu. Basahin natin ang sinasabi sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay, noong unang nilikha ng Diyos ang tao, ang kanyang espiritu ang siyang naghahari sa buong personalidad niya.
Ang katawan ay nasa ilalim bilang kasangkapan o instrumento at ang kaluluwa ay nasa gitna kung saan matatagpuan ang isip, mind, damdamin, emotion at pasya or will ng tao. Nung hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan, ang espiritu ang siyang nangingibabaw sa personalidad ng tao. Ang mga hilig ng katawan ay nasa ilalim ng kontrol ng espiritu. Subalit noong nagkasala ang tao, ang espiritu ng tao ay naputol ang koneksyon nito sa Diyos. Ano pat ang tao ay nagkaroon ng spiritual na kamatayan or spiritual death. Dahil namatay ang espiritu ng tao, ang naging hari at ang personalidad ng tao ay naging alipin ng mga hilig ng katawan. Ito ang kalagayang inilalarawan sa Efeso Kabanatang 2 sa mga talatang 1-3. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit sa sandaling tanggapin ng tao kaagapay si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ang espiritu ng tao ay binibigyan ng panibagong spiritual na buhay. Dahil dito, ang Kristiyano ay nakakaramdam ng dalawang puwersa sa loob niya na naglalaban. Ang puwersa ng kanyang espiritu at ang puwersa ng kanyang katawan. Ang dalawang puwersang ito ay nagsusumikap na mangibabaw sa personalidad ng Kristiyano. Ito ang labanan na nararamdaman ni Apostol Pablo sa kanyang kalooban. Yan ay nandun sa Romans chapter 7 verses 15 to 24. Ang sabi sa Bagong Tagalog, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat kung ano ang nais kong gawin ay hindi ko ginagawa. At kung ano ang kinamumuhian kong gawin ay siya namang aking ginagawa. At kung ginagawa ko ang hindi ko nais, sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang anumang mabuting naninirahan sa aking likas na pagkatao, sapagkat ang pagnanais na gumawa ng mabuti ay nasa akin, ngunit hindi ko ito maisagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuti na nais kong gawin, kundi ang masama na ayaw kong gawin ang aking ginagawa. At kung ang ayaw kong gawin ang aking ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Kaya nga, natuklasan ko ang isang tuntunin. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit sa akin. Sa kaloob-looban ng aking pagkatao ay nasisihan ako sa kautusan ng Diyos. Subalit, may nakikita akong ibang kautusan sa mga bahagi ng aking pagkatao na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip at binibiyag ako sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking pagkatao. Napakalungkot kong tao. Sino ang sasagip sa akin mula sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan? Kagapay, patuloy natin na ang ating sarili ay ipagkatiwala sa Panginoon at matuto tayo na magpigil sa anumang pagdadalan sa atin ng mundo at patuloy natin na ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon ang ating buhay, lalo na tayo na ginagamit, tayo na mga maggagawa ng ating Panginoon sa kanyang ubasan. Sa Diyos ang papuri.
Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo po mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin
Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo akong manalangin. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagtitiwala, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat panahon ng aming buhay, at kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Inilalapit namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kaagapay na si Baby Adriano. Ang kaniyang panalangin ay safety travel ng kaniyang sister Dap Luis at mga kasama niyang bibiyahe, Panginoon. Praying for protection and wisdom at kayo rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. Inilalapit din namin sa oras na ito sa inyo, Panginoon, si Meli Umbal Aventurado. Ang kanyang panalangin ay good health para sa kanyang family, guidance and protection, lalo na po sa kanyang mga anak na nagtatrabaho malayo sa kanilang pamilya. Inilalapit din namin sa oras na ito, Panginoon, si Gloria Alvarez Guantes. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang son-in-law na si Ronald Valdivia for his traveling mercy bilang isang OFW na papunta po sa ibang bansa. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Edgy Diamante. Ang kanyang panalangin ay patuloy na kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Panginoon, kayo po magkakaloob ng kagalingan para sa aming kapatid na ito na si Kenneth Rosquillo. Patuloy din namin nilalapit sa inyo si Gemma Regis, Lord. Ang kanyang prayer ay kagalingan para kay Sister Hermie Peralta, Lord, at si Esther Tanyuan. Kasama na rin po dito si Sister Flor Erpelo, Panginoon, na patuloy na kagalingan para sa kanilang karamdaman. Lord, ang panalangin din ng aming isang kapatid na si Armin Pontud, Lord, ay para sa kanyang anak na si Sid, Lord, kaligtasan at pagsuko ng buhay sa inyo. Ang kanyang panalangin para sa kanyang anak na si Sid. Lord, patuloy namin pinagpipray ang aming kamanggagawa dito sa FEBC, ang aming pastor ni Carlos Cao, Lord. Ang aming kapatid na ito ay patuloy mong pagalingin, Lord, sa kanyang karamdaman at makarecover siya, Panginoon, sa anumang naranasan niyang stroke, Lord, at igawad niyo sa kanya ang kompletong kagalingan para po kay Pastor ni Carlos Cao. Ganon din kay Mami Evelyn Magtunaw, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan, lalo na sa physical na kalagayan ng aming Mami Evelyn Magtunaw. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo si Reverend Elma Billones, Lord, ang patuloy na improvement para sa kanyang ginagawang therapy, para sa kanyang physical na katawan na mula sa karamdaman, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan, sa lalong madaling panahon ay magbalik ang dati niyang sigla at lakas, Panginoon, lalo na po sa paglilingkod sa inyo. Patuloy kong inilalapit, Panginoon, si Benilda Romero Surban, kagalingan din para sa kanyang anak na si Yayi, Lord, mula sa kanyang asthma. Lord, kayo pang magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Rainier Felipe de la Peña. Lord, complete healing ang kanyang kahilingan, Panginoon, para sa kanyang karamdaman. Lord, at alam namin na wala pong mahirap sa inyo. Kahit sa mga ganitong sitwasyon ay inaabot nyo ang aming mga kaagapay. Patuloy ko rin ipinagpipray si Mercedita Matienzo, Lord. Ang kanyang patuloy na kahilingan ay financial provision po para sa kanyang pamilya. Pagpalain nyo po sila, Panginoon. Patuloy ko inilalapit sa inyo ang aming mga kamanggagawa, si Sister Ana
Victoria Tutel. Lord, ang aking panalangin sa buong Tutel family yan po sa Middle East ay sila'y samahan ninyo anuman yung pinagdadaanan nilang mga pangyayari sa buhay, sitwasyon ng buhay, lalo na po sa pamilya. Alam ko po na aabutin nyo sila, kakaugnayin nyo sila at mangingibabaw ang inyong pagmamahal at biyaya sa aming mga kapatid, Panginoon, ang Tutel family. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Brother J.R. Macapagal and his whole family. Nabigyan niyo siya lagi ng proteksyon sa kanilang pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwela ng kanyang mga anak, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang mag-protect, mag-guide sa kanila. Salamat po, Panginoon. At inilalapit ko rin sa inyo ang aming kamanggagawang Bishop Roger Villanueva at ang buong Villanueva family sa kanilang mga pinagkakaabalang pag-aaral, Panginoon. Yung school na kanilang minamanage ay ikaw po, Diyos, ang patuloy na tumulong sa kanila, samahan sila, i-guide sila, Panginoon, sa kanilang buhay paglilingkod. Maraming salamat po sa araw na ito sapagkat alam namin na sinamahan nyo kami, tinugon nyo kami, Panginoon, sa aming mga panalangin at ikaw din, O Diyos, ang patuloy pa na sasagot at tutugon sa mga panalangin ng aming mga kaagapay. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po't binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananal. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal at ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.